I-adjust mo nga to, princess. Madaling malubat. Itagal mo yung saving mode. Yung hindi naka-saving mode. At mga 30 minutes. Password. Okay. Ang lesson natin ngayong umaga is all about part 2 po ito ha mga baded. Part 2 ng Statement of Faith, Article 21 of Human Sexuality, Marriage, Gender Identity, and Christian Love. Nung nakaraan, ay na-discuss na po yung part 1. Thank you. Ayun. Na-discuss na yung part 1, which is of human sexuality. Yan, na-discuss na yung human sexuality and marriage or marriage. Na-discuss na po yan. So, we are going to talk about of gender identity. Sino ba mayroong gender crisis dito? Ikaw, Joan, may gender crisis ka? Hindi mo malaman kung ikaw ay si Jose o si Ikaw, wala kang gender identity, crisis? Wala. Siguradong lalaki ka ha? Okay, good. Okay. Yan. So, part 2 po tayo. Magbukas muna tayo ng Bible natin. Dito po tayo sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Verse number 26. Babasahin ko lang mga kapatid, So, siguro 1, 26, and 27. Tumayo tayo, basahin natin ito. Genesis chapter 1, verse 26, 27. Okay, pag meron kayong nasa Bible, kita niyo mga Bible niyo. Basahin natin ito. Okay, ready? Read. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let him have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Speak to us, O Father. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang inyong mga salita. Dalangin ko po na kayo po ang patuloy na kumilos sa puso't isipan ng mga anak po ninyo. Sa amin lahat, sa umagang ito. Na maunawaan namin ang salita po ninyo sa umagang ito. Mga kapatiran po namin who are on their way, going to this place, guide them that they can come and join the services this morning. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Panginoon Kristo, sa amin Diyos sa baligtas. Amen. Okay. So, please be seated. So, gender identity. Ibig sabihin nito, ang Diyos gumawa lang ng isang lalaki at saka isang babae. Wala ho tinatawag na third part, ang tawag noon? Ha? Ano yun? Ibig sabihin, isang lalaki, isang babae. Okay? Walang middle ground. Okay? Sabi po dito sa ating pong lesson, we believe that God wonderfully and immutably creates each person as either what? Male or female. So, ang nilikha lang ng Diyos ay isang lalaki at isang babae. Yun po yung una, di ba? Isang babae lang at isang lalaki. Sa unang create dito ay ang lalaki, si Adan. These two distinct complementary genders, distinct So these two distinct complementary genders together reflect the image of God. Ayun. So makikita natin yung reflection ng imahe ng Diyos. Okay? Rejection of one's biological gender is the rejection of God's purpose rejection of the purpose of God for that person's gender. So, pag lalaki, lalaki. Pag babae, babae. Okay?
So yun po yung creation ng Panginoon. Wala pong middle ground. Kasi sabi dito, rejection of one's biological gender. Pag kayo po ay pumunta sa Thailand, madadaya kayo doon. Ang daming mga lalaki doon na nagiging iba. Dati ay Steve, ngayon nagiging Eve. Okay? Doon po yan. Madadaya kayo. Di ba? Si Bart, pupunta doon. Ang tawag doon? Opera. Delikado ka, Bart. O, di ba? Sa halip na siya ay Bart, pag-uwi niya, hindi na Bart. Barry. Si Barry na siya, Barry. Di ba? Kaya, yun po yung problema natin, Parang yata yung Thailand ay tinawag transgender capital ba yun? Oh, grabe, So, yun po yan, brother. Kaya, rejection of one's biological gender is a rejection of the purpose of God for that person's gender and a repudiation and denial of the glory of God in His creation for that person. Okay? Di-deny ng tao. Ang tawag niyan, rebellion. Okay? Nagre-rebelde. Psalms 139, Psalms 139. Verse 13, ang sabi ko dyan, for thou hast possessed my reins, and thou hast covered me from my mother's womb. Individually, nasa 10 pa lang ng nanay, sinapupunan pa lang, alam na po ng Diyos yan. Okay, alam na ng Diyos. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and thy soul knoweth right well. So yung nasa sinapupunan pa lang ay merong kaluluwa na yan. Okay? So from the very start, kaya po, yung tinatawag na freedom of expression ay sa tao lang yan. Diba? Freedom of expression. They want to express themselves. Pero po sa Diyos, isang babae lang, isang lalaki. Okay? Ang nangyayari ngayon, makita naman natin na mayroong mga tao dyan na mga kilala sa mundo, from lalaki, nagiging babae, Mapapa-opera sila. Yung iba naman, tatakal na ako, daming Kristiyano, mga babae. Dito sa church na ito. Aalis dito, pagkatapos niya, naturuan mo rito, nasulwiningan mo, nag-a-attend dito, memorize pa yung Biblia, daming memorize. Aba, meron niyang people dito. Buong Book of Proverbs, memorize yan. Memorize, buong Book of Proverbs. Oh. Sumasali sa choir yan. Sumasali sa choir. Sumasama sa mga Bible studies. Oh. Ngayon, wala na. Hindi na siya she. Siya ay nagiging he. Oh. Yun yung problema, ha? Sipin mo yan, ano kaya nangyayari sa mga taong ito? Naturuan mo ng Biblia. Nakuha niyo, kapatid? Alam yung salita ng Diyos. Maraming alam sa mga verse sa salita ng Diyos. Pero bakit pagdating ng araw, nagbabago? Yun ang problema. Ano pa dyan? Verse number 15. Yan sa Psalms 139, verse number 15. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Oh, diba? So tayo naman, ginawa naman tayo in secret, diba? Oh.
Meron sa atin dito, mga honeymoon babies. So, mga ganon. Meron naman na nagsisikap. Ganon ang ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Merong iba, gusto magkaanak, ayaw magkaanak, hindi nabigyan ng anak. Iba naman ayaw magkaanak, anak ng anak. O, di ba? Nag-run out lang, wala na. Isipin nyo, na Bible study ko, yung may pinakamaraming anak dito sa Pilipinas. O, isipin nyo yan, ha? Nandyan lang sa may Taytay. Tikling area. Akalain nyo, yung anak niya, mahigit 20. Oh, more than 20 ang anak. Sabi ko doon sa misis, nanay, wala ba talaga kayong Bakit halos taon-taon kayong nanganganak? Oh, pambihira. Isipin mo, ikaw lalaki, meron kang mahigit 20 anak, ano gagawin mo? Baka kako yung 4 na kilong bigas, kulang. Isang saingan, Isipin mo yan. Yeah, ang hirap. Minsan nagkwento sa akin, Pastor, minsan ang ulam namin, pakuluan lang yung 2 noodles. Okay, 2 noodles. Kasi yan yung sa dami mong anak. Ang lupit, 2 noodles, Lalagyan lang, kalaking kaldero. Dadagdagan lang ng asin, lagyan ng maraming malunggay, basta lang magkalasa. Ang hirap niyan. Okay, hindi na siguro yan, tama. Kaya kayo din, pag nag-asawa kayo, mga binata at dalaga, dapat mag-control. Bart, ilan bang gusto mong anak, Bart? Ayaw mag-asawa, pambihira, ayaw na tuloy, na-discourage na si Bart. Ayaw na tuloy. Ito yung kasapan nating leksyon, Ayaw na si Bart. Oh. Okay. Bihira, So, pangalawa, So, tayo dito, ang paniniwala po natin ay nagagaling po sa Biblia, Of gender identity, isa lang ang ginawang lalaki ng Diyos, isa lang ginawang babae ng Diyos, wala ng iba. Kaya hindi tayo sumusuporta ng mga LGBTQ+. Wala yan. Although, merong church dito sa Quezon City, Pastor Jan, pero hindi tama Hindi tama. Pinasa yung mga bill na yan, nagkakagulo sa Kongreso, di ba? Kita mo yan, rebellion against God. Dito sa lupa, they have all the rights. But when they die, they have no rights at all. Kasi po, ganito po yan Kung totoo yung kanilang pinaglalaban, totoo pinaglalaban. Pag namatay yung tao, ano man yan, yung plus man yan, pag yan ay ipa-DNA test yan, sasabihin niya ng DNA, male species. 100 years, 1,000 years, always male species. Pag yan ay babae, babaeng species yan. Okay? There is no such thing in between. Wala po. Okay? So, yun po yan. Kasi lang, mahalin din natin sila. Bakit? May mga kaluluwa yung mga taong ito Nakuha niyo ba yun? May kaluluwa yan. Pag may kaluluwa ang tao, nagkamali lang naman yan Marami akong kilalang mga pastor. Bakla noon. Yung kaibigan ko nga nakapag-asawa pa doon sa Germany. Pinipiki niya yung menstruation period niya, pinipiki niya. Isipin ba naman, kalalaki mong tao, kahit magpa-transplant ka mag-menstruation ka ba, pinipiki niya para makita lang ng lalaki. Mister niya. But one day, nakapakinig siya ng salita ng Diyos. Akalain nyo, nakapakinig siya ng salita ng Diyos, siya po ay nasa Germany na, mahalaga yung yung mga social media, yung YouTube, yung radyo, nakapakinig siya. Pagdating, nung napakinggan niya, na-realize niya, mali siya. Iniwanan niya yung kanyang mister ko na German. Tapos niyan, umuwi rito. Nag-aaral doon sa Cebu. Dati-rati, ang boses noon, boses babae. Ang mukha noon, boses ang mukha noon, talo. Joan.
Wala kang panama doon pag tinabi. Tinabi ka doon, Joan. Ha? Yung lalaking yun, pag tinabi ka, panama, layo. Diba? Sipin mo yan. Pero nung tinanggap niyang Panginoon, nagbago. Nag-aral ng Bible School. Yun lang. Pag nagsalita siya ng dahan-dahan, lalaki. Pero pag napabilis, ay yun lang. Sumisimplang eh. Sumisimplang pag nabilis na siya, wow, pambihira. Yan ang problema doon. Okay? Kaya nga, mahalin natin ang mga taong ito because they have souls. Eh, nagkaroon lang sila ng wrong mindset. Mali. O, di ba? Kaya nga, sabi ng Biblia, the heart is what? Deceitful above all things. Nadaya sila kasi yun ang sabi ng Biblia. The heart is deceitful above all things. Pinapaniwala nila na sila daw ay ganito, di ba? Pag babae, sasabihin niya, lalaki ako. Di ba yung sikat na singer ba yun? Di ba? Oh. Nagpalit. 2 Pilipina na singer. Nagpalit ng kasarian. Dati, babae siya. Ngayon, lalaki na. Sipin nyo. So, pang-apat mga batid, of Christian love. Ito, Christian love. Usapan natin Christian love. Ang problema natin, yung tinatawag na pag-ibig. Christian love, pag-ibig. So, how do we define love? Pero babasahin muna natin, ha? We believe that every person, nandyan sa screen natin, person must be afforded compassion. Dapat mayroong compassion. Ano pa? Compassion is awa, no? Love, pag-ibig. Kindness, awa. Respect, respeto. And dignity, yung pagtingin mo sa sarili na mayroon kang value for the sake of the gospel. Yun po yung sabi sa Mark chapter 12, at babasahin ko po, Mark chapter 12, verse number 28. 12:28. Ito po sabi, and one of the scribes came, and having heard them wrestling together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is first commandment of all? Ano ba yung pinakaunang utos sa lahat? Anong sagot ng Panginoon? And Jesus answered him, the first of all the commandments is, ito yon. Hear, O Israel, thou shalt, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord with all thine what? Heart. Yun pala yung unang utos ng Diyos, mahalin ng Diyos ng buong puso. With all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Yun yung unang utos, pag-ibig. Okay? We believe that the most loving thing one can do is share the truth of what the Bible says about sinful behavior and the hope that the gospel brings. May pag-asa eh. Lagi nating tandaan, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa po tayo. Okay? Romans chapter 6. Romans chapter 6. Verse 15. Ano sabi po dyan? What then? Shall we sin? Pwede ba tayong magkasala? Patuloy ba tayo sa kasalanan? Because we are not under the law, but under grace, God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of disobedience unto righteousness. Verse 17, but thank be to God that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered. Na-delivered tayo mga batay, di ba? The moment we accept the Lord Jesus Christ, we are being delivered. Ibig sabihin, dati makasalanan tayo. Ngayon, tinanggap natin ng Panginoon, we are delivered. Being, verse number 18, being made free from sin, ye become the servants of righteousness. Dati unrighteous. Makasalanan nga eh. Ngayon, righteous na.
Verse 20. For when you were servants of sin, you were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye were now ashamed? For the end of these things is death. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Oh, diba? At ang kabayaran ng kasalanan, siyempre, kamatayan. Yan tao na mamatay eh. Okay. Hateful and harassing behavior. Ang tao nagbabarilan sa gitna ng kalsada. Natalsikan lang ng ulan, nagpabarilan. Nakuha niyo, di ba? Nausukan lang, nagmumurahan. Na-overtaken lang, nag-away na. Sa bahay, di ba, sa mga tahanan ninyo, hindi lang nagkaunawaan, nag-away na. Normal, ano, Jo? Di ba? Away. Hindi nagkakaintindihan. Sa bahay, away. Nainom lang yung kape mo, away na. Pagbihira, pwede na magtimpla ulit. Oh. So yun po yan, di ba? Ulitin ko hateful and harassing behavior or attitudes directed toward any individual are to be repudiated and are not in accord with Scripture. Hindi naman, yung magiging magalitin ka, hindi yan, favor sa Bible. Yung harassing behavior, that's not. Bad behavior, attitude, that's not. Hindi wala sa Bible yan. The message of the gospel on the doctrines of Pilgrim Bible Baptist Church. Doktrina po yan ng banal na kasulatan. Doktrina po yan ng Ebanghelyo. At doktrina po natin dito na tayo po ay huwag ipairal yung bad attitudes. Mga ugaling mali. Dami kaya nating maling ugali. Ano yung mga maling ugali natin? Magbigay ka ng maling ugali. Ikaw muna mauna. Anong maling ugali mo? Iisip pa eh. Bart, anong mga maling ugali, Bart? Meron ka, Bart? Marami? Isi-search pa ni Bart eh. Alin daw? Marami tayong maling ugali. Pagmumura, maling ugali yan, di ba? Pag-isip ng masama, maling ugali yan. Paninigaw, maling ugali yan. Naghahamon ng suntukan, maling ugali yan. Magdadala ng kutsilyo. Pwede lang, Ricardo, basta magluluto ka, may hiwain ka eh. Kaya nga sa social media, anong sabi daw sa social media? Bawal ang pastor magdala ng baril. Galit yung iba eh. Mga pastor daw, nagdadala ng baril. Ako naman, hindi bawal magdala ng baril. Kasi gusto ko, lahat ng tao may baril. Ayoko yung mga pastor lang, gusto ko sa Pilipino, lahat may baril. Alam niyo kung bakit lahat may baril? Titino yung mga tao eh. Magkakaubusan tayo eh. Nakuha niyo ba yun? Hold upper. Dalapit, kukunin yung motor mo, bumunutan mo agad. Di, sibat siya. Yung mga babae, tinutukan ng baril, nare-rape, nahuhold up. Diba? Kaya ako, pabor ako, lahat ng tao may baril. Bakit? Marunong ka lang sa tinatawag na discipline. Bakit, brother, Joaquin? Sa probinsya, di ba? Doon, kaya na brother Rogelio. Yung mga tao doon, di itak naman lahat eh. Nagtatagaan ba yun? Hindi. Hindi naman sila, lahat may itak. Wala, hindi sila nag-aaway. May itak yun, pero pag nag-aaway sila, ibababa yung itak, suntukan na lang. Kasi alam nila, nakakamatay yun. The same principle yan. Pag may baril ka, alam mo, kasi pagka ang baril,
itinutok mo sa tao, ibig sabihin, you have intention to kill. Di ba? Ganon din sa itak. Pag yan ay medyo hinatak mo pa, ano yan, may intention ka na papatay ng tao. Ang probinsya, no? Kami. Halos lahat naman kami nung araw, mga bata, mula sa lulo namin, mga tiyuin ko, may mga itak naman lahat yan eh. Kahit nagiinuman yung mga yan, ito ba ang inuman, no? Di ba? Magkalasingan yan, sisigawan. Hindi nag-away eh. Kasi alam nila nakakamatay yan. The same principle. O, sa Amerika, halos laman lahat ng tao doon, yung baril eh. Di ba? O. Ang problema lang kasi, ang may baril sa atin, yung mga masasamang loob. Udapper, o, mga rapist, mga kurap, yan, may mga baril yan. O, yung mga illegal na mga tao. Pero yung mga matitino, wala, bawal. Sipin mo, pag matino ka, bawal. Kaya yun po yan. Okay? So love is essential. Mahalagang pag-ibig, mga batid. Unang-una. Bakit mahalaga ang pag-ibig? Tingnan nyo. 1 Corinthians. Can you look at your Bible? 1 Corinthians 13. This is a chapter about love. Sabi ko dyan, verse number 2. And though I had the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all the faith so that I could remove mountains and have not charity, wala kang pag-ibig, you are nothing. Wala po, mga batid. Kaya mahalaga yung pag-ibig. Tingnan nyo ha. Love is more important than prophecy. Yung hula. Bakit? The Bible is full of prophecies. Mula Genesis hanggang Revelation, mayroong mga hula po yan. But even combined, they are not as great as love. Prophecy covers the whole range of eternity. From creation to the end of Revelation, mayroon pong prophecy. Hula, mga batid. Prophecy is excellent, but it is useless without love. Pag walang pag-ibig, useless po yan. Okay? Kaya mahalaga ang pag-ibig. Pangalawa, love is more important than mysteries. Mahalaga yan sa mga mysteries. Amen. This includes the whole range of the unknown. Mysteries eh. Di ba kayo, minsan, sasabihan kayo ng mga tao, itong si Brother Ricardo, misteryosong tao to. Di ba? Sipin mo yan, sabihan ka ng kapwa mo, misteryoso, mystery. Ano ba yung mga mysteries natin dito? This includes the whole range of the unknown. Ibig sabihin, hindi natin maunawaan lubusan. Ano yan? Ang mahirap na lang dito, pag hindi mo kayang unawain ang sarili mo. Di ba yung iba mga tao? Bakit yung iba mga tao pumapatay? Nandilim ang sarili ko eh. Di ba? Pagkatapos, sasabihin ng mga kapitbahay, ay, ang bait-bait niyan eh. Wala nga ang kaawayan dito eh. Di ba? Ang tatahimik yan. Hindi mo makita yung nakakita na nakikipaggulo dyan. Tapos malaman-laman mo, nakapatay. Nilalagay lang sa drum, di ba? Nilalagay sa drum. Parang dito lang yun Ayos yun Okay. Yung Trinity, mga batid. Misteryo yung Trinity. Sa Biblia ho, wala pong Trinity. Ang Trinity ho ay theological term. Tingnan nyo ha. Trinity is a theological term. Pero, misteryoso po ito. Isipin mo, yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, yung Diyos Espiritu, iisang Diyos. Misteryo yan eh. Kaya nga nauso yung mga 3-in-1 ngayon, di ba? Yung coffee, 3-in-1. Doon na lang kinuha yan sa doktrinang Trinity. Para yung yung itlog, isang itlog yan. Pero pag niloto mo, saka kung malaman, meron palang shell, merong egg white, merong egg yolk. 3. Yung tubig, 3 stages din yan.
You have the liquid, iniinom mo. Pag nilagay mo sa freezer, you have the solid. Paarawan mo, you have the evaporation, vapor. Oh. Di ba? Isipin mo yan, misteryo eh. Ano pa? Incarnation, misteryo yon. Nagkatawang lupa yung Diyos, isipin mo. Kaya nga, ang concept ng mga television, di ba, mga palabas, yung mga demigod ba yun? Oh, yung sa Moana. Oh. Yung Diyos, pumasok sa katawan ng laking mama. Kita mo, pagdating, yung Diyos, nagkatawang, nagkuha ng anyo sa, sa Japan. Ang laki tuloy ng Diyos nila. Di ba, nakita niyo? Laki ng Diyos nila eh. Pagdating sa Africa, ano ang Diyos nila doon? Matangkad din. Matangkad, napayatot. Oh, sipin mo yan. May kanya-kanyang pananaw ang tao patungkol sa Diyos. Pagdating sa Pilipinas, yung Diyos, ginawang Diyos, yung si Rizal, kasi matalino. Sipin mo yan. O yun, mga sumasamba, Rizalista, di ba? O. Ikisipin mo, si Jose Rizal, bayanin natin, sinasamba. Ngayon, sasambahin na naman yung yung taga Davao. Dami ng taga-samba. Gagulo ng Pilipino. Punta ka ng Bataan, mayroong sinasamba dyan. Si Ingkong. O. Ano pa, mabatid? A knowledge so great that can understand all things, or all this, is useless without love. Kaya kahit gaano mo ka-edukado, kahit gaano ka katalino, pag wala kang pag-ibig, walang puso, wala din. Mag-eleksyon na, di ba? Laging nga ng tanong mga tao anong pagkakaiba ng magnanakaw at politiko? Oh. Laging tinatanong yan. Ano daw pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko? Lalayo ako sa kamera. Yung politiko daw, opo muna bago magnakaw. Yung magnanakaw, nakaw muna bago upo. Oh. Sa ibang version, yung politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Yung magnanakaw, nakaw muna bago takbo. Naloko na. Di ba? Hirap yan. Oh. Next, number 3. Love is important more than knowledge. So, na-discuss ko na. This includes the whole range of possible learning. Mag-aral ka sa mga eskwelahan, mag-aral ka sa mga university, magkaroon ka ng college degrees. These are all wonderful. Nakakita na ako ng tao, 8 yung kanyang doctorate. Yung may-ari ng Paiti, yun? LSPU na yata, ano ba ngayon? Paiti, eskwelahan dyan. Mga kay Doktor Kagandahan nung araw. Dami, Doctor of Literature, Doctor of Humanities, Doctor of Philosophy, Doctor of Education. 8 yan, ka-doctorate. Ang haba ng lamisa niya eh. Puro sabi ko doon sa doktor, Dok, ako po si Brother Bong Alcala, missionary po ako rin sa Paete. Makiusap lang sana ako, Dok, kung pwede ba magamit yung iyong facilities. Sabi niya, sige, Pastor, gamitin mo yan. Pinaupo naman ako, sabi ko, Dok, may tanong ako sa iyo. Na-enjoy mo ba lahat yan? Yung titulo mo? Sabi niya, kinamumuhian ko. Sipin mo, kinamumuhian niya. Sabi ko, bakit? Ilang birthday, hindi ako nakatin. Ilang mga pasyalan, wala ako doon. Ilang swimming, wala ako doon. Ilang New Year, ilang pista, wala ako doon. Ilang reunion, wala ako doon. Bakit? Sub-sub ako sa pag-aaral. Kaya galit ako sa mga titulo na yan. Sipin mo yun. Nagalit siya sa titulo niya, achievement niya, kasi nga, sub-sub ka sa pag-aaral. Kaya dapat pa nag-aaral kayo, sa lingwaheng Indiano, mikos-mikos lang. O, di ba? Ibig sabihin nito, meron ka rin panahon sarili mo. Amen, mga kapatid?
Yan. Okay. Love is more important than faith. Meron kang pananampalataya, pero wala kang pag-ibig. Useless yan. Nagsisimba ka. Lahat naman ng kaaway mo, lahat naman ng kapitbahay mo, kaaway mo. Nagsisimba ka. Lahat naman ng ng kakumari mo, tinichismis mo. Oh. Dala-dala ka pa ng Bible. Lahat ng gawain, praise the Lord ka palagi. Dahil lahat naman doon ng paligid mo, kaaway mo. May pananampalataya ka, wala kang pag-ibig. Kaya pag may pananampalataya ka, may pag-ibig ka, mga kapatid. Amen? Dapat ikaw ang unang umunawa doon. Kaya nga mga sa buhay natin, hindi natin madala-dala sa Panginoon. Bakit? Para simba, mahilig sa Biblia. Ugali, hindi matanto. Hindi yun. Dapat maganda ang ugali kasi may pananampalataya ka. Amen, mga kapatid? You live what you know. Yung natutunan mo, pamuhay mo. And we live what we teach or preach. Ano yung na tinuturo natin, ipamuhay natin. Amen po ba? Okay. So the whole range of inward devotional life of a man is useless without love. Kahit gaano pa ka-spiritual, umaga nandito ka na, araw-araw ka na gano'n dito, dibuto ka. Walang simba, punta ka rito simbahan. Oh. Pero wala kang pag-ibig, useless yun. Di ba? Faith of a grain of mustard seed would be wonderful, but useless without love. Without love, man is nothing. Walang pag-ibig, walang kwentang tao. He is non-entity. He is in nobody. Kahit gaano mo kagaling, may pera ka, wala kang pag-ibig. Wala. Aayawan ka ng tao. Bakit? Mahalaga ang pag-ibig. Okay? Last, love is eternal. Ang pag-ibig ay eternal. Bakit eternal, mabudid? Love will outlive prophecy. Prophecies will fail. Ayon sa 1 Corinthians chapter 18, verse 8 to 12. Ano pa? Love will outlive tongues. Tongues too will cease. Titigil. Kaya wala na tayong speaking of tongues ngayon kasi nga, ang speaking of tongues noon pa yun. Di ba? Book of Acts lang yun. Wala na ngayon. Love will outlive knowledge. Knowledge will vanish away. Yung isang pinakamatalino na tao na kilala ko, taga-UP, summa cum laude. Pagdating sa bahay, na-amaze ako sa bahay niya. Yung second floor niya, library niya yan. Ang daming libro. Sabi ko, sir, sabi ko sa misis niya, ma'am, kanino po tong library? Ay, sa mister ko yan. Pag ganun ba? Sabi niya, yung mister ko na mag-aral sa UP yan, napakatalino niyan. Ay, kita mo nga naman, ang daming Pero ngayon, pag naglakad, ganon-ganon. Pag tinanong mo, anong pangalan niyo, sir? Hindi na alam pangalan niya. Kita nyo? Nakalimot ka lang. Kumain ng isang bisis, nahanginan yung ulo, tapos ka. Yukuhan nyo yun? Subukan yung pagod kayo, tapos hindi kayo kumain. Lahat ng taos paligid, kaaway mo. Yan yung kasabihan na magbiro ka na sa lasing. Wag lang sa taong gutom. Gutom at pagod. Delikado yan. Mag-aaway kayo. Yung maliit na hangin, pag-aawayan nyo. Oh. Yun po yan. Ano ba? Love will outlive knowledge, will vanish away. Kaya po yan, mga kapatid, ha? Kaya makita dapat sa bawat isa natin yung pag-ibig. Amen? Tumayo po tayo po ay manalangin at mag-pray po tayo para sa ating Sunday School. Tawagin natin si Ricardo. Sunday School, prayer.
Sige.